Isang magandang hapon mga kaibigan. Welcome po sa Mel and Joey. Good evening, Mel. Good evening to you too. Okay. Ang topic natin ngayon parang simple puti, lahat ng bagay may dahilan. Correct. Parang gano'n. May kadahilanan. Ayan. Ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Okay, testingin nga kita. Bukod kay Mike, bakit may 24 oras? Bukod kay Mike Enriquez, bakit may 24 oras? Dahil may Mel Chanco. Yeah. Tama ba yun? Ang galing mo. Ang galing ko. Okay. Sana may premyo to. Okay. Ngayon. Okay, isa na lang. Bakit may Julie Andrews? Kasi may Sound of Music. Hindi. Ayos na sana eh. Dahil sa Alive with the Sound of Music. Ayos na sana eh. Ang corny Sa pool ka na sana eh. Ikaw talaga, oh. Pero mga kaibigan, yun ho ang ating paksa ngayon. Iba't ibang dahil na kasaysayan. Katulad halimbawa, no? Dahil sa Panginoon, nalabanan po ang tiyak na kamatayan ng isang ina at ng kanyang anak. Correct. Unang dahil. Yan. Ito ang pangalawang dahil natin. Dahil sa texting. Hindi maraming napigilan problema ang sarili, Mel, sa pagseselos, kaya minartilyo ang Aray ko kapartner. naman! Grabe ka. Iba-iba, may masaya. Baklase yun, ha? Ito pa isa. Dahil sa anak na nawala. Hanggang ngayon, nawawala pa rin eh. Isang ina ang walang humpay na nagbibigay ng kalinga sa ibang tao naman yan. Iba yan. Malalaman nyo yung napakagaling. dahil na yan. At itong pang-apat ng dahil, Mel. Dahil sa recycled doy packs. Yung mga lalagyan na gano'n. Nabigyan ng hanap buhay ang isang komunidad. Ganon katindi. Yun, ha? Yan ang dahil niya. Okay. Ngayon, ito naman ang dapat tularan ng mga kababaihan. Dahil labis-labis ng pagmamahal niya sa kanyang mister. Isang batang aktres, ginive up ang kanyang career, mapaglingkuran ang kanyang mister at pamilya. Okay. Yan. Pero eto ngayon, may nakalimutan ako itanong sa iyo at idagdag sa questions ko kanina. O, sige. Bakit nagkaroon ang mga artista at singers ng mga titulo? Katulad ng mga Songbird of Asia. Ayan. Ay mga, yung mga sila Bilma. Ano yun sila Bilma? Yung mga For All Seasons. Star for All Seasons. Bakit nagkaroon ng titulo yung mga local artists and singers? Bakit? Dahil dito sa bisita sa ating unang guest. Ladies and gentlemen, dahil sa kanya talaga, Miss Pelita Corrales, and dahil sa'yo. Asia's Queen of Song. Correct! Yan yan. Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit ng pusong umiibig, man di wala ng langit, at nang lumigaya hinang mumusadusa, tanging ikaw sinta ang aking pag-asa. Dahil sa'yo nais kong mabuhay. Dahil sa'yo hanggang mamatay, dapat mong tanduin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo
sa'yo. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Ladies and gentlemen, Miss Pilita Corrales. Thank you. At dahil birthday mo, Yun ang happy, dahil happy niyan. birthday to you. Ayan. Happy birthday to birthday. you, Pilita Corales. Thank you, Joey. Salamat, Mel. Hindi Thank na you namin very tatanungin how much. old you are because you 32. look 35. I was Dahil about to siya ay say. sinungaling, mga kaibigan. Oo. Hindi, 31 lang eh. Ikaw naman 31, nagpatanda pa. Hindi. Happy birthday. Thank you. At Thank you, maraming Mel. salamat Maraming salamat. na ikaw ang Okay. kumanta ng ating pambungad na na awit sapagkat nobody sings dahil sa'yo like Miss Pilita Corales. Bye. Thank you. Dahil Maraming si salamat Pilita. po. Diba? Thank you, Joey. Happy birthday again. Thank you, Mel. Umpisahan na natin ang mga kwento ng dahil. Pagkatapos naman ng ilang paalala, wag ho kayong aalis dyan. Kung hindi titigil yung pagdugo, they could open me up pero hindi na guarantee na I'll be normal. I could be a vegetable for life. At dahil sa isang text, isang babae ngayon ang nasa ospital. Bakit kanyo? Panoorin natin to. Malalaman ninyo. Cellphone. In na in. Patok na patok. Ang pangunahing gamit nito, pantawag at pantext. Dahil sa text messages, may mga relasyong nabubuo, pero minsan, ang text ay maaaring magbingit ng buhay sa kamatayan. Pinaghahampas na po ako ng salamin sa likod. Nagdugo na po yung likod ko po. Si Rhea, tubong Leyte, na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Dahil sa pag-ibig, kasama ang karelasyong si Beth Suarez o Diday, dito sa siyudad ay sinubukan nilang mamuhay ng normal, baon ng pag-iibigang hindi pangkaraniwan sa kabila ng pagtutol ng kanilang mga magulang. Ang una po, pagkakalam ng mga parents ko, magbarkada lang talaga kami. Hanggang sa malaman nilang naging magkami na nga. Kaya pinipilit nilang pagbuwagin kami dalawa. Hindi po namin gusto, kaya plinano namin pumunta dito sa Maynila po. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, nakatikim ng pananakit si Rhea mula kay Diday dahil sa selos. Dati po nag-aaway, tapos humahantong sa suntukan. Takot po akong lumaban sa kanya. Malaki kasi siyang tao. Minsan pumapasok ako may mga pasa-pasa. Pero ang lahat ay tiniis niya dahil sa pagmamahal. Nagkaroon ng lamat ang 3 taong nilang relasyon at ang lahat ay dahil sa isang text na umagaw ng atensyon ni Diday. Dahil dito, kagimbal-gimbal na insidente ang nangyari. Agosto 4, taong 2004, alas 10 ng gabi. Hiniram niya yung cellphone ko, mga text messages po. Galing po sa mga kliyente ko po. Makikipag-meet sila. Mula sa nabasang text message, Siguro po, nagsiselos na siguro. First time pong nangyari yun, yung inukuha yung cellphone ko, tas biglang biglang bato, nag-aaway na po. Pinaghahampas na po ako ng salamin. nakalikha ng ingay ang kanilang pagtatalo kaya sumilip sa kanilang tirahan ang isang kapitbahay. Nakita ko po na sinasaksak na po si Rhea. Nakita ko na po na kumuha siya ng martilyo. So pagkakuha niya po ng martilyo, pinalo-palo niya po sa ulo si Rhea. Halos ikamatay ni Rhea ang nangyari. Mukhang pinalad lang siya at hindi talaga malaki yung pagdurugo na nangyari. Yung force ng martilyo, inabsorb lahat ng buto, no? Doon lahat na at hindi talaga tumama talaga sa utak. Usually pag ganyan, talaga nakakamatay dahil malaking pagdurugo ang nangyayari.
Makalipas ang 3 taon, ito na ang gumising kay Rhea sa katotohanan. Hindi ko na po gagawin na makipagrelasyon ulit sa mga lesbians. Dahil nga sa ginawa sa akin ngayon, nadala na po ako. Ang sabi naman ni Diday, Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Wala naman talaga sa isip ko na gawin ko yan eh. Idedemanda na po. Frustrated murder po yung yung nakapataw sa kanya. Yung kalahin, Mel, na sa ganong istorya, umabot sa ganon, no? Marami. Maraming storya yan, Joey. Marami dyan ang mga mister na huhuli ni Mrs. sa text o umamin ng ngayon, di ba? Oo. Maraming Mrs. dyan, habang naliligo si mister sa umaga, sinisilip na yung text. Ganyan. O kaya titignan ko ano mga numero ang parating. Uma-appear parati sa text ni sweetheart ko ito ganyan. Nagdududa na agad. Maraming ganyan. Yung iba, yung mga coded, yung pangalan ng lalaki nilalagay sa babae. Di ba? Mo, alam, yes alam, daw. alam. Kala ko ba hindi ka marunong? Until isang araw nakita, I love you, Max. Naku po. Nakita. Walang yak. Bading ka na ba? Wala. Kaya nga ingat. Pero, ngayon, tsaka leksyon natin ang yan? leksyon sa akin, iba na yung nahuhuli nyo sa aktual. Pero, kasi yung text minsan, pwede kang lokohin na ibang tao. Correct. Number 1. Tsaka pangalawa, limited masyado ang number of letters and words na pwede mo ilagay dyan. Madaling ma-misinterpret, ma-misconstrue yung mga mababasa mo sa text. At tsaka, sarap ng buhay. Para sa text, huwag ka mag-away, no? Tsaka, kung pa-text-text lang. Ako, mas gusto ko marinig yung boses kesa numero lang. Mas gusto mo telephone. Kasi yung 143, pwedeng I hate you din yun. Oo nga. Correct ka dyan. Problema, mas mahal naman ang tawag kesa sa text. Kung mahal mo naman, mahalan mo na. Talaga naman Bola lang yan. Bola lang yan. Marami pa tayong... Marami pa kaming dahil. Huwag kayong alis dyan, ha? Sa inyo, babalik pa kami. Bago ako bawian sana ng buhay, Lord, makita ko yung anak ko. Kapag ang mga anak natin ay nagkaroon ng sariling buhay, humihiwalay ito sa atin. Na kung minsan, nahihirapan nating matanggap agad sa kalooban natin. Paano kaya natanggap ito ni Nanay Miding na biglang nawalay ang anak niya sa kanya? Panoorin po natin ito. Hindi madali para sa isang ordinaryong tao ang buksan ng kanilang tahanan para sa mga nangangailangan. Higit lalo pa kung ikaw mismo ay naghihirap. Subalit hindi para kay Remedios Bermas ng Montalban, Rizal. Mother ang karaniwang tawag kay Nanay Miding ng mga kaibigan at alaga. Ngunit sino nga ba talaga si Remedios Bermas? Isang tawag lang talaga sa kanya, maasahan mo na siya. Madaling tumulong. May nanganganak, hahatid niya. O kaya may sakit, madali siyang tawagin. Matulungin siya, madaling takbuhan. Madali siyang kahulugan ng loob at pinagkakatiwalaan agad siya. Kahit siguro walang narating na natungtong na mataas na pinag-aralan ng nanay ko, marunong siya makipagkapwa-tao. Lalo na yung pag-alam niya na arabyado. Bagamat isang labandera at kadalasan ay hikahos sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito naging hadlang kay Nanay Miding upang kumalingan ng mga taong wala nang patutunguhan. Bawat pumasok sila, nagmamakaawa sila kung pwede makitulog. Tao lamang ako. Ang sabi ko sa kanila, kung kakain ako, kakain ka rin. Pero kung hindi ako kakain, hindi kayo kakain. Tunay ngang likas na kay Nanay Miding ang pagiging maawain. Sa katunayan, nagkaroon na siya ng 4 na matatandang inaruga. 3 dito ay namaalam na at kanyang ipinalibing, habang ang isa ay nakapisan pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ngunit para kay Nanay Miding, meron pang mas malalim na dahilan ang kanyang ginagawa. Ang pagkawala ng kanyang bunsong anak na si Nelda. Noong November 24,
Patay noon yung asawa ng kapitbahay namin. Pagkagising ko, bigla na lang nawala. Kaya ang mga anak ko nataranta ng kanya, tumakbo sa San Juan, Cubao. Pero hindi namin nakita, hindi nasundan. Magbuhat noon, taon 94, hindi na namin makita magpahanggang ngayon. Hirap at takot ang nararamdaman ni Nanay Miding mula na mangyari ito. Walang isip yun, hindi marunong magsabi kung sino man nanay niya, saan siya nakatira. Kasi nagkasakit siya ng acute meningitis. Nung nasa labor kami, sabi ng doktor, itong anak mo mabuhay man, inutil na. Normal siya, pero hindi siya makapagsalita, nanay, tatay. Kunay-kunay lang. Ang kunay-kunay sa kanya, pera, pahingi. Yun lang ang nasasabi niya. Ang pag-aaruga na lang sa mga taong wala nang mapuntahan ang tanging nagbibigay ng lakas ng loob kay Nanay Miding para sa kanya. Ang ginagawa niyang ito ay may kabutihang ganti, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang bunsong anak. Sa lahat na inaampung ko, nakikita ko si Jana sa kanila. Isang bagay na lamang ang tanging hinihiling ni Nanay Miding. Bago ako bawian sana ng buhay, Lord, makita ko yung anak ko. At siguro, pag nakita ko, maligayang maligaya ko sa kabilang buhay. Ngayon, kung hindi naman ipagkakaloob ni Lord, magtitiis ako. At kapili ho natin sa set si Mrs. Remedios Bermas o si Nanay Miding. Nanay Miding, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po rin. Nanay Miding, sa tansya niyo ho, buhay pa si Nelda, ang inyong bunsong anak? Sa akin, buhay na buhay ang aking anak. Bakit niyo po nasasabi yun? Sapagkat wala naman umuwi, baka sa ibang araw. Bago ako lumisa, may tao na maghatid sa akin. At buhay pa ang pag-asa ninyo na mahahanap ninyo siya? Buhay po, buhay na buhay ang pag-asa ko na maibabalik ang anak ko. Bukod po doon sa litratong pinakita natin kanina, no? Ano po mga palatandaan ni Nelda sa katawan? Baka sakali kasi, Joey, merong kumukup-kup rin kay Nelda ngayon, no? Na manood sa atin. Aba, sino makapagsasabi? Baka maisauli yung anak ni Aling Miding. Mayroon po siya nunal na malaki. Bungal itong harapan. Okay. Ano po ang mga diferensya niya sa pag-iisip? Ang isip niya siguro mga 1 taon lang siya. 1 taon lang. Gaano pong katotoo na merong hindi magandang pangyayari na nangyari sa kanya? Totoo ho ba yun na ito naging biktima ng rape? Opo. Sa lugar ninyo? Sa malapit sa amin. O ano nangyari ho doon sa... Umuwi siya sa bahay, duguan ng kanyang pante at palda. Oho. Ikinuwento ba niya sa inyo? Nakita ho namin. Nakita ninyo? Kilala ninyo kung sinong gumawa nun? Hindi. Hindi. Total, nasa TV tayo. Tawagan niyo siya para kung nanonood man siya o yung kung sino man ang nakakaupo sa kanya, tawagan niyo siya. Ako po nananawagan kung mayroon kayo nakukup-kup na bata na may nunal sa kanang kamay bungal, kung pwede ho, pakihatid nyo lang sa Barangay Valencia. Saan po yung Barangay Valencia? Quezon City po. Sa anong lugar yan? Mother Lily ba yan? Malapit sa Valencia? Ortegas. Kung sakasakali nga meron ho dyan, na nakakaalam ng kinaroroonan ng batang ito, Nelda, teka muna, ano ho ang tawag nyo sa kanya? Jana. Jana. So pag Jana, nagre-react siya. Pag sinabi mong Jana, alam niya na siya yun. Pag tinawag mo siyang Jana, lalapit sa'yo. Ano ho ang tawag niya sa inyo? Nanay. Yan. Baka nga ho sakali, meron sa inyo dyan, na kumukup-kup sa batang ito, o kay Nelda. Mangyari lamang po, pagbigay alam sa atin dito, sa GMA 7, sa aming palatuntunan, nandiyan po sa inyong television screen sa aming telephone number. At kami na, tayo nang bahala, Joey, no? Magpapatawa sana ako, pero seryoso to Kasi si Jana natalo sa 30 days. Yun yun. Kaso... Sana panalo tayo sa Janang ito. Sana manalo tayo dito at mahanap si Nelda. Jana, Nelda, si Nanay Miding nandito, ha? Uwi ka na. Nanay Miding, samahan natin ang dasal, no? Lagi po akong nagsisimba, yun lang ang dalangin ko na makauwi ng anak ko. Malay ninyo,
Alam mo, ito ayoko sanang tanong pa, idagdag eh. Oo. Si Nanay Miding daw, mas gusto pa niyang mamatay mauna yung anak niya kaysa sa kanya. Bakit ho ba? Ba't naman? Sapagkat kung mauna yung anak ko, may lalagay ko sa magandang kalagayan na paglilibingan sa kanya. Eh kung mauna ako, kawawang anak ko. Kawawa daw ang anak niya. Pati kami, puno na rin ng pag-asa na baka sakali makuha nga natin si Nelda. Nanay Miding, Yan. Maraming para salamat sa po inyo. sa pagpasyal ninyo dito Sige, sa aming sana'y- palatuntunan. Sige ho, Yeah, dyan lang ho muna kayo. dyan. Okay. Huwag ho kayong aalis mga kaibigan. Samahan nyo nga kami ng dasal para nga kay Nelda. At nang sa ganun, mapaligaya na natin si Nanay Miding. Magpapatuloy po ang Mel and Joey. Huwag kayong aalis dyan. May pera sa basura. Basura siya na pinagkakitaan. Tunghayan po natin mga kaibigan ang isang napakagandang proyekto na siyang nagiging kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan sa isang komunidad. Tunghayan ho natin ito. Bags. Sun visor. Caps. Tsinelas. Kakaiba, hindi ba? Nakakagulat talaga dahil lahat ito ay gawa mula sa mga basurang doy packs na ni-recycle. Itong doy packs, ito yung juice pack, pero gawa ito sa aluminyo. Kasi ang tetra, gawa ito sa, may cardboard na kasama eh. Kaya kung tawagin namin ay doy packs. Nang dahil sa mga basurang doy packs, pera ang natagpuan ng mga kababaihan ng barangay Ugong, Pasig City. At ito ay dahil sa mag-asawang Edith at Andy Santiago. At that time, 1997, ang barangay namin, hindi mo maintindihan dahil yung bangketa namin, kulungan ng aso yun. Kulungan ng baboy, bodega na may bodega, tindahan na konkreto, pero nasa bangketa siya. Tapos ang mga sampayan, parang hindi mo malang kung saan nanggagaling yung direksyon ng sampayan. Pinasimulan ng mag-asawang Santiago ang livelihood project ng Kilos Foundation. Kung makilala ang ugong sa isang produktong parang identified lang sa kanya. Kasi nung araw itong ugong, sikat ito sa mga garments, no? Eh ngayon sabi ko, ano yung pwedeng pagkakitaan na hindi na sila aalis ng bahay? Dito rin sa ugong sila. At yun nga, through prayers din, and yun nga, nabigyan ako ng idea ni Lord na talagang ito siguro yung kasi dumami na dumami ang orders. Kailangan daw, hindi raw puro project, puro linis, at baka mawala rin yung tao. Bida rin kami sa kooperatiba, yung mga speakers ba, namubida kami, para malaman namin, ano ba kami, saan kami pupunta, kaming mga kababaihan. At nang pagkaisahan nga namin, na itong pangkabuhayan, nakita nga namin doon sa speaker namin sa race kay Dr. Miliora, in fact, doon namin nakita yung doy packs na yan eh. Hindi akalain ng mag-asawang Santiago na ang kanilang simpleng layunin at proyekto ay makakatugon sa pangangailangan ng bawat pamilya sa kanilang barangay. Alam mo, nabawasan sa amin, bisyo. Tong eats, nawala. Bingo, nawala. At sinasabi natin drugs, na-minimize namin yun. Aba, hindi lang dito sa Pilipinas kilala ang mga recyclable products na ito. Umaabot na rin sa iba't ibang bansa ang mga ito, tulad ng Belgium, Switzerland, Germany, Japan, at USA. Malaki ang naitutulong ng mga produktong ito sa pangkabuhayan ng bawat pamilya sa Barangay Ugong. Malaki pong pasasalamat namin sa mag-asawang Santiago dahil malaking tulong po sa amin sa kagaya ng mga panggastos sa pang-araw-araw, financial. Nakapag-aral yung anak ko, ngayon nakagraduate na siya ng college. At saka, hindi na kami nakakaano ng gutom. Tunay ngang isang grasyang maituturing ang ginagawang ito ng mga tao sa Barangay Ugong. Wala nang ibang minimithi pa ang Kilos Foundation kung hindi ang maibahagi pa ito sa mas nakararami upang matulungan pa ang mga nangangailangan. Talagang may pera sa basura. Basura siya na pinagkakitaan ng aming kabarangay. Kapiling po natin ngayon mga kaibigan, si Mrs. Edith Santiago at si Konsehal Andy Santiago. Welcome po sa Mel Wow. and Joey. Naku, ang dami talaga nilang pala.
Sapagkat ito ngayon ang mga miyembro ng kanilang foundation, Joey. At nakikinabang sa recycling project ng mag-asawang ito. Ngayon, bagaman kayo ang nag-umpisa niyang proyektong yan, ilan naman ang nakikinabang ngayon dyan? Yun, sumagot na. Talagang marami. 200 pamilya ang nakikinabang. Pamilya yun, hindi tao, hindi individual. Huwag ka na mainggit sa bag ni Mrs. Bibigyan din kita. Oo nga. Thank you. Hindi, bigyan nila ito. Ang ganda-ganda naman. Salamat naman. Pambiyahe. Ganong katibay ho ito, Mrs.? Pwede bang pamalengke ito? Oo. Mga ilang kilong pwedeng dito? In fact, nung kinilo natin yung cute chain, float chain. Lagyan mo yan tanikala. Hindi bibigay yan kahit tanikala, ilagay mo yan. Chain. Ang bigat. Nasubok na namin ng strength niyan eh. So all kinds of bags. Yung iyo, ano yung iyo? Iba ito. Ito, mas maraming laman. Ba't may laman yung iyo? Yung mainggit. It's a wine bag. Hindi, may wine bag. It's a wine bag at napakaganda nga naman. May tanong lang ako, baka yung iba, alam mo naman yung iba, mahilig mag-shopping. Available to sa atin. Oo, nabibenta. Sa abroad meron na kasing, in fact, meron na nga yung gumagaya nito at hindi namin pinagkait ang technology tungkol dito. In fact, yung aming lugar kasi ecotourism na. So maraming nagpupunta, tinitignan kung paano yung ginagawa namin sa bag. From north to south, talaga nagpupuntahan sa amin. At ang maganda nito, Mel, kasi hindi naman yung naisip nilang yan, ang natulungan nga yung 200 families, ganun karami na nabigyan ng trabaho. So, big sabihin, hindi nila pinagdadamot yung technology. Hindi namin pinagdadamot. So, maraming makakapanood sa inyo ngayon, ha? Marami po yan. So, ibig sabihin, kung sila mainteresado sa technology, obra pa rin silang magpunta sa inyo, tumingi ng tulong, malaman yan technology na yan. Hanggang ngayon, ginagawa po nila yun. At isa sa mga maitutulong din sa amin din, huwag na itapon to. Yung doy pack. Yung mga... Huwag itapon yan. Alright. Sa mga patay, sa mga parties. Kasi commonly served to. Huwag na nilang itapon sa basurahan. Ipunin na lang at ibenta sa Kilos Foundation. In fact, nilagyan namin ito ng presyo. Nilagyan nila ng presyo? 20 centavos. Huwag lang ito sira dito. Huwag sisirain. Gusto namin siyempre buo. Opo. Pwede itong sa straw. Okay lang yung nabutasan. At pwede rin, dahil talagang ni-slash namin dito. Para sa ilalim pwede nilang butasan. Pero wag lang yung ibabaw. Sino po naman nagdidisenyo ng mga katulad nito? Sino nag-design? Yung bag ninyo, Mrs. napakaganda, cute na cute. Sino nag-design? Parang gusto mong hingin, Parang ano? ito mo nagtakip pa. Nahihiya pa. Nahihiya lang ho yan. Bigay nyo na. Bigay nyo na. Bigay nyo na. Bigay nyo na. Model mo. Model iba ako rumakit. Pero yung laman, bigay mo kay Mrs. Ayan. Ang ganda yun. Hoy, bagay sa akin, ha? Promise, bagay sa akin. Ayan, bagay. Iba ako. Mr. Santiago, tanggalin nyo lang yung polo nyo. Type ko. Bagay na bagay. Hoy, alam mo, ako, suplado ako, pero binabati ko kayong dalawa. Dapat bigyan ng medalya ng gobyerno ito eh. Napakaganda, no? Iba yung naisip na ito. Napakaganda. As of now, meron na kami 20 tons ang nadadala namin sa iba't ibang true and beautiful 20 tonelada. Wow! Mrs. Santiago, para sa inyo to, ito po'y gawa rin sa Doy. Salamat. Hindi, totoo. Bulaklak yan. Thank you very much, Councilor Santiago. Maraming salamat. Sana po nga ay Mayor Tribe increase all throughout the country. Mayor Barangay. Mahal ko yung ugong. Tagarihan ako eh. Ganun ba? Nanay ko nandiyan pa rin. Is that so? Thank you very, very much. Salamat din po. Magpapatuloy po ang Mel and Joy pagkatapos naman ng ilang paalala. Depressed ako. Siguro kung earlier ko nalaman yun, yung hindi ko pa siya love, siguro yung sinasabi niyang fear niya na mawala ako, totoo yun. Dahil sa pag-ibig, yun ang susunod natin kasaysayan, dahil sa pag-ibig, tinilikuran ang pagiging sikat at pag-aartista. Panoorin po natin ito. Noong panahong hindi katagalan, may isang prinsesang saklaw ang mundo ng telebisyon at pelikula. Isang araw, dumating ang kanyang prinsipe. That's Entertainment Days pa lang siya nung sumasayaw-sayaw ako. Tapos siya, regular ata siya sa isang group doon.
Hindi ko pinapansin kasi ako yung suplado type Sinubukang ipareha si Kim De Los Santos sa ibang prinsipe. Pero ang sigaw ng mga tao, mas bagay sila ni Dino Guevara. Kinalaunan, natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Ay, grabe, nung Love Team Days, grabe, wild. First 2 sentences lang nung kanta namin, sa sobrang puno ng tao, so konting hawi lang, talagang parang wave na lalapit silang gano'n, tapos nawasak yung stage namin, dinaganan kami ng stage. Tumagal ng 4 na taon ang kasagsagan ng kanilang kasikatan. I love you too. Gumawa ng 4 na pelikulang panay blockbuster sa takilya. Pero ang pinaka pangarap ko, pag natupad lahat ng pangarap ko, ikaw ang kasama ko. Sarap naman nun. Siyempre. Oh no. Tara, let's fly. Tara. Ngunit lahat ng magagandang bagay ay nalalagyan ng tuldok. Sa isang iglap, naglaho sila sa mata ng publiko. Thank you for all the good memories. Thank you very, very much. Hindi lang doon nasira yung career ko na bilang artista, yung dahil may anak ako. Marami pang intriga Kasi raw nagda-drugs ako, lasinggero ako, sugarol ako, may bading ako, may mamasang ako, bakla daw ako. Lahat ng pwedeng ibuhos sa aking intriga, binuhos that time. 2 ang anak ni Dino sa ibang babae. Bagay na ipinagkaila niya sa kanyang girlfriend na si Kim. Dinaan ko sa pagkain sa manaloob ko. Nag-depress ako. Siguro kung earlier ko nalaman yon, nung hindi ko pa siya love, siguro yung sinasabi niyang fear niya na mawala ako, totoo yun. Totoo yun talaga. Umabot sa 200 pounds ang timbang ni King dahil sa depresyon. Lumabas din ang sakit niyang hypothyroid. Isang hormonal imbalance na naging dahilan kung bakit hindi sila magkaroon ng sariling anak ni Dino. Everyday ko siya pinagdadasal, honestly. Hinihingi ko talaga. Pero wala ko ibang mablame kundi sarili ko because of my sickness, because of how big I am. That's why ngayon sobrang nagpupursige ako to lose weight. Talagang bago ko babayan ko, I love you, I love you. Talagang kino-comfort ko siya para maintindihan niya na mahal kita. Kahit ganyan ka pa, kahit kumaba ka, kahit sabing pagpumangit ka o kung ano man, mahal kita dahil hindi naman physical ang minahal ko sa'yo Diba? Ang minahal ko sa'yo yung loob mo. Sa 4 na taong naging pribadong mamamayan sina Kim at Dino, ang talyer na ito ang bumuhay sa kanilang pamilya. Noong nakaraang eleksyon, sinubukang pasukin ni Dino Guevara ang mundo ng politika. Lahat ng pera ko, lahat ng pinaghirapan ko, tsaka pinaghirapan ng tatay ko, binuo ko para tumakbo sa halalan. Nasa Comelec pa nga ako nung bilangan ng balota. Talagang pumasok ako sa kotse. Nakatulala ako, tapos pumasok si Kim. Pagpasok ni Kim sa kotse, sinabi ko sa kanya, bakit? Yun lang tinanong ko sa kanya. I was crying talaga. I was crying. Sa loob ng 2 buwan matapos ang eleksyon, nagkulong si Dino sa kanilang silid na tanging PlayStation ang libangan. At ang tinanghal na Soul hanggang sa dumating ang pagkakataong makabalik sa showbiz at manalo si Dino Guevara sa reality show na 30 Days. Dino Guevara! Sa lahat ng tagumpay at pagkabigo na naranasan ni Dino Guevara sa kanyang buhay, iisang tao ang nasa likod niya. Ang taong pinili niyang mahalin at makasama habang buhay.
Antabayanan po ninyo sapagkat sa pagpapatuloy ng Mel and Joey, makakapiling na natin siya, si Kim De Los Santos. Oh, kausapin na natin siya, si Kim De Los Santos. Kim, welcome sa Mel and Joey. Hello. Kim, sabi nila dahil sa pag-ibig daw. So ito'y dahil sa pag-ibig mo kay Dino, correct? Gaano mo bang kamahal si Dino? Kwento mo nga. Gaano ko kamahal si Dino? Oo. Siguro example po. Pag natutulog ho siya, alam mo minsan pag tinitignan mo, tapos parang maiiyak ka. Naiiyak ka, tinitignan mo lang si Dino? Oo, yung sa sobrang pagmamahal mo na parang hindi mo ma-express. Oo, parang ganon. And how often does that happen to you? No, once in a blue moon lang yun. Once in a blue moon lang. Pero, ganung point, head over heels siguro. Hanggang ngayon? Ang tagal-tagal na ninyo? Oo. Ay, hindi pangit yun, ha? Dapat Speaking lang of ganun. heels, speaking of heels. Oh, speaking of heels. Alam mo bang minimedyasan pa nito si Dino? Ano? Pampered po, brat ho kasi. Minimedyasan mo as in? Hindi naman ho. Siyempre, there are times na pag naglalambing, alam mo yun, tapos before he go, bago siya maligo, his towels there, tapos siyempre mga undergarments niya. Ikaw pa rin nag-aayos nun? Oo, planchado ho yung damit niya, yung polo niya, and everything. Kailangan maayos lahat. Ikaw ang yaya niya. Gusto mo nang mas malala pa? Ano? Okay, si Dino mahilig maglaro ng PlayStation. Okay. Minsan maghapon, hindi nakakain si Dino. Okay. Talagang lalarong ganon. Lalapitan niya, sinusubuan niya. Sinusubuan niya. Totoo yun. Ganon Si ka, Mary, wise din naman to. 30 days, pag-usapan natin. Yan, sige. Anong support binigay mo kay Dino in the course of 30 days? Naranasan ko maging fan. Naging fan ka na naman ni Dino. Siyempre, di ba pag asawa, ano ba to? Parang mahal ko yata asawa ko, parang pangit. Hindi, kasi ho, rinirecord ko ho siya. As in, nanonood, as in pagdating ng 30 days, pagdating ng gabi, extra challenge, dire-diretso na yan, manunod na ako niyan. Pagdating ng 30 days, magre-record na ako niyan. Oo, re-record ko siya. Ang pinakapangit pa nga doon, ang comedy doon, yung last day, kung kailan siya nanalo, hindi ko na-record. Because? Kasama ako sa show, wala na yung mag-record. Hindi ko siya kaya yung pinaka-moment niya. Alam mo, kung ako lalaki, hindi ko alam kung paano pasasalamatan to. Sa ginagawa niya, sana magpatuloy, maging habang buhay yung ganyan niya. At least sa side niya, no? Yes. Tawagin kaya natin yung lalaki. Sige nga, tignan natin what tingnan he natin has kung to paano say. magte-thank you rito Sige sa nga. mabait niyang asawa. Ladies and gentlemen, Mr. Dino Guevara. Come on Ayan, in, Dino. Oh, hi, Dino. Come. Bakit? Ba't noo lang? Lola. Pag kaming dalawa na lang. Kanila na lang yun. Dino, how has your life changed? Yung after 30 days? Changed actually in a lot of ways, kagaya ng physically, mentally, and emotionally. I've changed. Why? Bakit physically? Physically, Ngayon kumakain ka na kasi ngayon, hindi ka na medyo, sinasabuan. Hindi na sinusubuan. Kumakain ka na. Sinusubuan pa rin kasi Sinusubuan pa rin. talagang addict ako mag-computer talaga. Okay. Ibang klase talaga ako mag-computer. Emotionally? Emotionally, mas sensitive ako pag umaarte ngayon. Mas sensitive na ako. Nararamdaman ko yung mga tao sa paligid ko. Tita Mel, I would like to take this opportunity para pasalamatan ng asawa ko dahil sa kanya, siya yung, kumbaga, backbone. Siya yung backbone behind everything. Kaya tuwan-tuwa ako sa'yo. I'm proud of you at kagaya ng sabi ko dati nung renewal of vows na yun, natin I will marry you 100 times kung kinakailangan masigit pa. Diba? Wow! 100 times! More, even more. Talaga naman. We are so happy. Sana. Abangan namin yan. Yes. Idol ko kayo, Tito Joey. Kaya. Oo, mga idol mo si Tito Joey lang. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag ni Kim. Ayaw pumayag ni Mga Kim. idol ko. Kim, hindi. Sana, ganyan pa rin kayo, 10 years, 20 years. At ito from Mel and Joey. At sana'y maging maligaya kayo forever and We are so ever. happy for you. Tito Joey. And Dino, on the second break, we wish you all the luck. Yes, I need it. I know I need it. Alam mo, Dino, sa totoo lang, pag mistiso kasi, medyo wala akong tiwala. Hindi, totoo yan. Dami kong kapatid na tisoy. Ako medyo nasingkit lang ako. Ganun ba? Naiba ka? Okay. Pero sana yung pagkatisoy mo hindi pang alanganan. Sana ibig sabihin
maging totoo ka kay Kim. At dahil mabait itong misis mo. Yes. Swerte ka. Napakaswerte na. Napakaswerte ko talaga. Congratulations to the two of you. Magpapatuloy po Mel and Joey sa mandali lamang. Sa puntong ito mga kaibigan, nagpapasalamat ho kami sa inyong panonood. At ang lahat ng bagay sa buhay, Joey, talagang may kadahilanan. Everything has a reason. Alam mo, isa na lang talaga iniisip ko, ending na tayo, pero pinagsasakit pa ulo ko eh. Ano? Bakit may lamok? Natural. Hindi, may dahilan yan eh. Para may makain yung ibang insekto. Bakit kayo nandito every week, yung audience? Dahil sa Mel and Joey. May dahilan talaga yan. Lahat ng bagay, tandaan nyo, may dahilan. Kaya kung sakaling may dumating na problema sa buhay nyo, huwag nyong isipin na dinagukan lang kayo. May dahilan yun. May dahilan, may purpose. May purpose. At umaasa ko na ang kadahilanan sa anumang bagay na mangyayari sa buhay ninyo, sana yun ay maging para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga panauhin, Miss Pilita Corrales, Maria Patricia Trofeo Icasiano, Kim De Los Santos, Zino Guevara, Remedios Bermas, alias Nanay Meding, Edith Santiago, and our guitarist, Dard Enriquez, at siyempre our musical director, Butch Miraflor. Thank you, Butch. At siyempre pa, salamat sa audience natin, lalo na sa Kilos Foundation, Multi-Purpose Cooperative Barangay Mel and Joey. Thank you. Okay, at dahil tapos na ang ating palatuntunan, Joey, thank you very much for tonight. Salamat sa'yo, Mel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na linggo. Sa buhay ko'y labis. Kumanta na naman. Ang hirap at pasakit ng pusong umiibig. With feeling siya, Mandi wala ng langit. Mel Chanco. At lumigaya. Wow! Pinango mo sa dusa. Iba eh. Tanging ikaw sinta ang aking pag-asa. Dahil sa'yo nais kong mabuhay. Dahil sa'yo hanggang mamatay. Solo. Dapat mo tantuin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, Mel, ikaw